Kasabay ng sunod-sunod na trahedya sa kalsada, naging malakas ang panawagan hinggil sa mas pinahigpit na implementasyon ng mga batas at polisiya ukol sa kaligtasan sa kalsada o road safety. Una nang naglabas ng pahayag ang Department of Transportation na asahan na ng mga motorista ang mahigpit na pagpapatupad ng mga kaugnay na batas. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agaran ng lutasin ang mga problema na nagdudulot ng road crash incident sa bansa. Pinasisimulan ito ni Transport Secretary Vince Dizon sa mahigpit na driver education na iniatas ng kalihim sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Land Transportation Office o LTO. Ano nga ba ang iba pang batas na nagsusulong sa kaligtasan sa kalsada? Gayon din ang karapatan ng mga motorista sa daan. Ang Republic Act No. 4136 o mas kilala sa Land Transportation and Traffic Code ang nagtatakda ng mga regulasyon sa pagmamaneho at tala ng mga batas trapiko sa bansa. Gayon din ang mga parusa na maaaring ipataw sa mga lalabag. Nakapaloob din dito ang pagbibigay ng lisensya sa pagmamaneho sa mga aplikante at pagpaparehistro ng mga sasakyan. Pasok din dito ang mga itinakdang espesipikong speed limit para sa mga motor, sasakyan, truck at mga bus. Noong 2017, ipinasa naman ang Republic Act No. 10930 na nag-aamyenda sa Land Transportation and Traffic Code, partikular na ang pagkuha ng lisensya ng mga driver. Bukod sa mas pinahabang validity period ng driver's license, nagtatakda rin ito ng mas pinaigting na regulasyon sa paglabag at parusa sa mga lalabag sa traffic code. Gayunpaman, matapos ang aksidente sa Esitex at NAIA Terminal 1, isa pa rin ang driver's license sa binabalikang issue na ipinanawagan ni Senator Win Gatchalian na dapat ay mas pahigpitin pa ang proseso. Noong 2016 na isabatas din ang RA 10913 o ang Anti-Distracted Driving Act na ipinagbabawal ang paggamit ng mobile phone at anumang electric device na maaaring magdulot ng pagkagambala habang nagmamaneho. Ngunit ang paggamit ng mga nasabing device bilang navigation tools ay pinahihintulutan din dahil sa maraming pagkakataon ito ay kailangan na siya namang nagdudulot ng inconsistent na implementasyon ng nasabing batas. Bukod dito, mayroon ding batas na istriktong ipinatutupad ang paggamit ng seatbelt o ang Seatbelts Used Act of 1999. Ayon sa batas, ito ang pangunahing proteksyon ng mga individual upang maiwasan ang malubhang epekto sakaling masangkot sila sa mga aksidente o tinatawag na preventive approach para masiguro ang kaligtasan ng mga bumabiyahe. Gayon din ang Motorcycle Helmet Act at Children's Safety on Motorcycles Act of 2015 para proteksyon naman sa mga nagmamaneho ng motor. Isa rin sa mga batas na laging iginigiit ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 na ipinagbabawal ang pagmamaneho kung ikaw ay nakainom o nasa ilalim ng impluwensya ng ipinagbabawal na gamot o droga. Kaugnay nito sa isang press conference sa San Juan City kahapon, opisyal nang ipinatupad ng DOTR ang mandatory drug testing para sa lahat ng public utility vehicle drivers kada 70 araw. Kasunod nito ang paalala na tiyakin na nasa maayos na kondisyon ang sarili bago magmaneho at bumiyahe. Bilang tugon sa mga nakakabahalang aksidente sa kalsada, tiniyak naman ni PBBM na handa ang gobyerno at naglatag ito ng mga hakbang upang hindi na madagdagan pa ang mga biktima ng naturang insidente. Para sa The Situation Report, ito si Rose Babiera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.